problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Magandang hapon. Ayan, meron tayong dumating na customer dito. Isang electric stove na Asahi. Asahi nga ba? Ayun, Asahi nga. Nawalan daw ng power. So, siyempre bubuksan natin. Babalikan na lang din mamaya. Magsisimba pa yung dalawa. Babalikan daw nila. So, tira natin yan. Luluto lang muna tayo. So, ito walang power yan. Kahit na saksak natin. Ayan, syempre, dubbing na naman tayo dahil may nagpapatugtog sa kapitbahay. Ayan, so, ayan, sinaksak ko. At inuna natin at wala siyang ilaw. Ayun, pinakang pilot light niya, walang ilaw. So, hindi siya talaga gagana dahil walang power. So, syempre, bubuksan natin yan. Ayan, tanggalin natin yung mga tornilyo sa cover sa ilalim. Ayan, i-speed up natin na konti para tanggalin muna natin yung plate, yung pinakang panahod ng mga tapon. So ayan, buksan na natin. Ayan, bali 6 na tornilyo yan. 6 nga ba? 6 yata. Ayan, binilisan lang natin para hindi masyado mahaba yung ating video. Simple lang naman to pagre-repair na to. Halos ang problema nito karamihan ay thermal fuse. Ayan, mahirap pag yung may power tapos ayaw uminit. Minsan nasisira yung pinakang coil niya. Pag masira yung coil, palit ng bago. Mahal ang coil, nasa mahigit 1,000 coil pa lang. So ayan, doon tayo pupunta kaagad sa thermal fuse. Ang thermal fuse yan na yun nakaipit dyan. Lahat ng rice cooker tsaka yung mga ganyan, mga electric stove ay may thermal fuse. Ayan, lalo yung sa ganyan mga umiinit, karamihan may thermal fuse yan. Lagi ang karaniwang nagiging problema pag nasubrahan sa init. So tester natin. Ayan, di nyo na maririnig yung tester yung pag-buzzer dyan dahil nakabute tayo. So ayan, tester natin. Talagang busted yung fuse. So wala tayong ibang gagawin kundi tatanggalin natin yan. At ihinang na lang natin yung thermal fuse. Ang fuse nito ay metal. Metal yung thermal fuse na 20 amperes. So papalitan natin. Ang nakuha ko ay ceramic na lang. Dahil wala tayong stock ng metal. Pwede naman yan. Pagawin ko lang dyan ay dudublihin ko na lang yung pinaka-insulator niya, yung pinaka-balot para hindi masyado sensitive. So ayan, bawasan lang natin yung mga dulo dahil masyadong mahaba. Ayan, hinangin lang natin. Hindi ko na sa inyo napakita guys, maigi sa camera dahil nasa side view. Mayroon na naman ako mga gawa niyan dati sa channel ko, sa upload. Nakapokus yung pinakang pagkabit ko ng thermal fuse. Hinangin lang natin yan. So ang paghihinang guys, gagaya ng dati, thermal fuse yan. Ang dinidetect yan ay init. Pag nasobra sa init yung ating paghihinang yan ay maaaring pumutok din yung fuse. So kailangan mabilisan ang paghihinang. Siguraduhin nyo na magandang klase yung panghinang nyo. Kailangan wag babad. Pag nabababad natin sa panghinang yan ay maaaring pumutok yung fuse, sayang ang trabaho, palit na naman. So ayan, okay na yan. Sa kabila naman, gano'n lang gagawin guys. Kabila, kung mahaba yung dulo ng thermal fuse na tinanggal natin, sana kahit di na tayo maghinang, pinipilipit ko na lang yan dyan. So ayan na, natin, kabila naman. Kaso stranded yung sa dulo kaya naobliga akong ihinang na. Hindi po pwedeng hindi hinangin pag stranded yung kabila kasi mag-iinit yan. So no choice tayo kundi hinangin para hindi mag-loose yung pinakandugtungan. Ayan, so dito naman tayo sa kabila, dito tayo maghihinang. Ganun din, mabilisan din ang paghinang yan. Kaya hindi tayo pwede gumamit yan yung yung mga panghinang, yung mga soldering iron na mababa ang watts. Gagamit ko dito ay 40 watts. Pag 30, matagal matunaw ang tingga. So, mag-iinit. Sige, pumutok ang fuse. So, na-tester ko na. Okay naman. Wala namang problema. Hindi na-apektuhan yung ating fuse. So, ibabalik ko lang yung mga insulator niya. Balutin natin. Dinobli ko yan guys.
dinubli ko para hindi masyado sensitive sa init. Tama-tama lang. Ayan, pinasok ko yung isa pang insulator. Tapos iipit natin ulit dyan. May ipitan naman yan dyan. Yung iba to nakatornilyo, ito nakaipit lang. So ayan, okay na. Siyempre tetestingin natin yan. Saksak natin para malaman natin kung goods na yung ating trabaho. Para pagdating ni customer ay kukunin na lang. Ayan, may naiwang tingga na patak. Pag ganyan na kailangan titingnan natin maigi, baka mamaya may pumatak na tingga na maliit at pag pinaliktad natin posibleng mag shortage siya dyan pag may tinamaan siyang mga parts. So ayan, saksak na natin. Yan, on. Ayun, umilaw guys. Ayan na, umilaw na. Kanina walang light indicator. Yan. Yan, so okay na yan, mga gamit na ni customer. Yan, ulitin natin uli. Yan, para sure. Yan, tapos yan, uminit na yung kanyang pinakang coil, yung pinakang plate. Thumbs up daw, sabi ni Matsuki. Ayan, hugutin natin at takpan natin yung ilalim. Yan. So, sure lang natin na walang nagdikit na wire. Pag insulated naman lahat yan, pag ganyan mga electric stove ay insulated, maigi yan. Saka simple lang naman ang mga piyesa niyan sa loob. Karamihan naging problema lang naman yan, thermal fuse. Saka yung pinakang switch niya, minsan nagluloko rin yun. May mga contact point din kasi yan. Aring minsan naglulose contact, kaya minsan ayaw umilaw kahit may power yung cord. May kuryente pumapasok pero ayaw mag-init dahil loose connection yung pinaka switch. So speed up din tayo para hindi masyado matagal. Yan. So testing uli. Siyempre balik muna natin yung pinakang pansahod, pinakang plate nya. Yan. Diyan pumapatak yung mga sabaw, mga matatapon. Lapatan natin. Ayan, okay na. Ayan, goods na yan. Ito yung tinanggal natin na fuse. Ayan, so wala tayong ganitong metal na thermal fuse. Pwede naman yung ceramic. Pwede naman yun. So yun ang ceramic ang liligay natin. At dinubli lang natin yung kanyang insulator. Ayan, para hindi masyado mapersa sa init. Ito bago pa to, pero pumigay na yung thermal fuse. Nangyayari yan guys pag dito natin niluluto yung mga sabaw, yung marami. So matagal lagi init yung kanyang plate, yung kanyang heating element. So siyempre matagal siya nagbabaga, so nag-overheat. Sobra init kaya pumuputok yung fuse. Protection naman yung fuse para sa mga ganong case. Kaysa masira to, kasi ito nasisira din to, napupundi rin tong coil na to, itong coil. So buti hindi naman siya napundi. So ang fuse lang ang bumigay. So ayan, so okay na siya. Kaya hintayin na lang natin yung may-ari para kukunin to dahil nagsimba daw yung dalawa. Ayan. Maraming salamat guys sa pag-atabay sa akin pagbutingting nitong electric stove. Matsuki TV, bye bye!